Isang baso araw-araw. Paalam sa sciatica, disc hernia, at sakit ng ulo. Ang ibabahagi ko ay nagbago ng buhay ng libu-libong tao sa mundo. Ayaw ng industriya ng medikal na malaman mo ito dahil halos libre ito. Manatili ka dahil malalaman mo kung bakit hindi operasyon ang maaaring sagot. Isang simpleng inumin na pwedeng gawin sa bahay, maaaring ito na ang matagal mo nang hinahanap na solusyon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay na maaaring makagulat sa'yo. Kung sinabi sa'yo na kailangan mo ng operasyon para sa iyong hernia de disco, sandali lang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa karamihan ng mga kaso, ang mga hernia de disco ay bumabalik sa orihinal na posisyon pagkatapos ng konserbatibong gamutan, nang hindi na kailangan ng operasyon. Sa United Kingdom, umabot pa ito sa 82%. Ibig sabihin nito, sa bawat 10 tao na may hernia de disco, 8 ang nagkaroon ng kusang pagbalik ng disc. Isipin mo yon? May ilang doktor na naniningil ng 50,000 dolyar para sa isang operasyon sa disc. Narito ako para ipakitang pwede itong baliktarin ng mas mura at hindi kailangan mag-operate. Ngayon, siguro nagtatanong ka kung bakit ito nangyayari. Ano ba talaga ang sanhi ng iyong herniated disc at ng mga matitinding pananakit ng ulo na ito? Narito ang katotohanan na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naririnig. Ang pangunahing sanhi ng herniated disc at pananakit ng ulo ay dehydration. Ang populasyon ay dehydrated, hindi umiinom ng tubig ang mga tao. Ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Mga 80% ng iyong spinal disc ay tubig. Ang mga disc na ito ay nagsisilbing parang shock absorber para sa mga vertebra sa iyong gulugod. Parang mga unan ng tubig na tinitiyak ang maayos na paggalaw. Sa tuwing ikaw ay yumuyuko o umiikot. Para sa malusog na gulugod, dapat hydrated ang mga disc nito. At ikaw ang gagawa nito para mangyari iyon. Sa isang magnetic resonance imaging or magnetic resonance imaging na siyang pagsusuri na hinihingi ng mga doktor para matukoy ang sanhi ng pananakit ng ibabang bahagi ng likod, makikita mo ang isang bagay na talagang kapansin-pansin. Ang isang herniated disc ay lumalabas na madilim kumpara sa ibang mga disc. Ibig sabihin nito ay wala ng likido sa disc na iyon, tuyo na ito. Lahat ng may likido sa ganitong uri ng magnetic resonance imaging ay lumalabas na puti. Kaya kapag ang mga disc sa itaas ay lumalabas na puti sa loob, ibig sabihin ay malusog at hydrated sila. Pero yung disc na may hernia ay madilim, walang likido, may sakit at dehydrated. Kaya ano ang solusyon? Dito na nagiging kapanapanabik. Ang mineral na tubig na may natural na asin ang dapat mong inumin para ma-hydrate ang iyong disc. Ituturo ko kung paano gawin ito. Ito ang naging lunas para sa libu-libong tao sa buong mundo na natuklasan ng isang doktor na Iranian. Ang tubig na may buo at natural na asin ay malalim na nag-hydrate ng iyong mga selula. Tumutulong itong mapalitan ang mga electrolytes at mapanatili ang balanse ng hydration ng iyong katawan sa antas ng selula. Makakatulong din ito na muling ma-hydrate ang mga disk sa iyong gulugod dahil gawa rin ang mga ito sa mga selula. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng eksakto kung ano ang kailangan mo at kung bakit ito epektibo. Dalawang sangkap lang ito. Una, purong asin na buo, hindi refined na asin. Kailangan asin na buo, magaspang, puro, at hindi processed. Pangalawa, malinis na na-filter na tubig. Ipapaliwanag ko kung bakit ito epektibo. Kung nasubukan mo na lahat pero tuloy pa rin ang pananakit ng katawan, pagod, kakulangan sa enerhiya, hernia sa disc, o matinding migraine, ang mineralisadong tubig ay tumutulong na mabawasan ang mga problemang ito, na dulot ng hyponatremia o ang tinatawag na intracellular dehydration. Ang simpleng tubig ay nagpapabuti ng komunikasyon ng mga neuron at nagpapabawas ng pulikat at sakit ng kalamnan. Tingnan mo kung gaano karaming benepisyo. At hindi ito pinag-uusapan ng industriya ng parmasyutika. Hindi ito binabanggit ng sistema ng kalusugan. At wala ring sinasabi ang mga operator ng health insurance. Bakit? Dahil halos libre ang gamot. Tubig at buo o natural na asin lang. Heto ang mabilis na paalala tungkol sa tatak ng asin na personal naming inirerekomenda. Makikita mo ang kumpletong listahan sa ibaba ng deskripsyon. Ginawa na namin ang pagsasaliksik para sa iyo para makuha mo talaga kung ano ang pinakamainam na gumagana. Narito kung paano mo ito gagawin. Kumuha ng 250 ml ng tubig, mga isang baso ito, at idagdag lamang ang dulo ng isang kutsarita ng kape. Ng asin na buo, tandaan. Hindi dapat pinong asin,
Kailangan asin na buo, magaspang, at dalisay, haluin ng mabuti at inumin sa umaga, bago kumain. Nakakatulong din ito sa paggana ng bituka, metabolismo, at pati na rin sa pagpapababa ng gutom. Kung ang tubig mo ay galing sa tapayan, mas maganda pa. Dahil ang tubig sa gripo na nilalagyan ng gobyerno ng fluoride at chlorine, hindi makakabuti sa'yo. Siyempre, hindi mo lang iinumin ang 250 ml ng tubig na may asin araw-araw. Kailangan mo pa ring uminom ng 2 tuldok 5 litro ng tubig araw-araw. Pero siyempre, hindi kailangang lahat ng 2 tuldok 5 litro ay may asin. Yung unang baso lang ang iinumin mo nang walang laman ang tiyan. Kapag sinamahan mo ang simpleng gawain na ito ng aerobic exercises tulad ng pagbibisikleta, tumataas ang sirkulasyon ng dugo sa disk at mas mabilis itong na-hydrate. Kung may sciatica ka dahil sa herniated disc at pinapanood mo ito, ipapakita ko ang step-by-step na ehersisyo para gumaan ang sintomas mo. Hakbang 1. Kung matindi ang iyong sakit, humiga ng nakadapa sa kama, banig o sahig sa ibabaw ng 1 o 2 unan na nakapatong at manatili sa posisyong ito ng 5 minuto. Hakbang 2. Kung hindi naman matindi ang iyong sakit, maaari mong laktawan ng unang hakbang at dumiretso na sa hakbang 2. Iunat lang ang katawan pataas gamit ang suporta ng mga siko. Sa puntong ito, ang kirot na umaabot sa iyong mga binti, sa mga binti sa ibaba ng tuhod, sa likod na bahagi, ay dapat nagsisimula ng humupa. Hakbang 3. Kung lumala ang sakit ng sciatica, dapat mong itigil agad ang ehersisyong ito. Pero kung hindi naman lumala ang sakit, maaari kang magpatuloy. Itaas ang mga kamay sa balikat at iunat ang siko, sundan ang galaw na ito, pero huwag itaas ang binti, balakang o pelvis mula sa sahig. Gawin ng 5 hanggang 20 ulit araw-araw. Pagkatapos ng unang linggo, mas magiging madali na ang ehersisyo. Ang mga sintomas ng pananakit ng sciatica, pamamanhid, pamimintig, lahat ng sintomas ng disc ay maaaring magsimulang bumaba sa iyong mga binti. Habang nagiging mas madali ang ehersisyong ito, maaari mong itaas pa ang iyong katawan. Pero tandaan na huwag mong iaangat ang iyong balakang mula sa sahig kapag tinaas mo pa ang iyong katawan. Magagawa mong umusad sa ehersisyong ito na may mas magagandang resulta. Pero mag-ingat ka ng husto dahil may ilang bagay na hindi mo dapat gawin sa ehersisyong ito. Ang hindi mo dapat gawin ay ito. Parang push-up, hindi ito gumagana. Sa halip, dapat kang bumuo ng arko gamit ang iyong likod. Kaya sa ehersisyong ito, kailangan mong i-curve ang iyong gulugod. Hindi ito dapat tuwid. Kailangan may liko ito paatras para mas magalaw mo ito dahil dumadaan doon ang spinal cord. Yan ang magpapagaan ng sakit ng namamagang sciatic nerve. Isa pang mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ay may isang ehersisyo na hindi mo dapat gawin. Kung may sakit ka sa sciatic nerve, hindi mo dapat gawin ang ehersisyong ito. Pagyuko ng katawan. Kung may disc hernia ka at gagawin mo ang ehersisyong ito, mas lalala ang kondisyon mo. Ito ay isang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa mga gym. Ang disc mo ay parang matigas na chewing gum sa labas at sa loob nito ay may parang gelatin na bahagi. Naalala mo ba na sinabi ko sa iyo na 80% nito ay tubig at ang tubig na yon ay nasa loob ng disc? Kapag pinisil mo ang harapan, lalabas yung likido sa likod. Kapag ginawa mo ang galaw na yan sa iyong gulugod, pinipisil mo ang disc mo sa harap, ibig sabihin mas lalo pang itutulak ng hernia papunta sa likod. Kaya kung may hernia ka sa disc o may kakilala kang may hernia sa disc at ginagawa ang ehersisyong ito, akala ng mga tao sa gym na dahil lumbar ang tawag sa bench, dapat itong gamitin para palakasin ang lumbar. Kung may disc hernia ka, iwasan ang mga ehersisyong ito at uminom ng mineralized na tubig bukas ng umaga, 1 baso nang walang laman ang tiyan. Laging panatilihing hydrated ang katawan. Gawin mo ang mga stretching na itinuro ko at mapapansin mong unti-unting mawawala ang sakit. Kayang pagalingin ng katawan ang sarili basta't natutugunan ang pangangailangan nito. Kung nakatulong ang video, huwag kalimutang mag-subscribe at ibahagi ito sa nangangailangan. Mas galaw, kaunting sakit. Kita-kits tayo sa susunod na video.